parang tumitibok na sakit ng ulo. It can be so severe na ma-admit ka sa ospital. Tataas ang suspetsya natin na baka hindi ito yung typical migraine lang. Baka merong bukol. Kasi merong vision changes so may pagbabago sa paningin. So very unsafe yun to drive. Hindi siya arte. Hello mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga napaka-common pero nakakabwisit na sakit dito sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas, worldwide naman to. Ito ang tinatawag na migraine. So with us today is Dr. Bien Canlas to talk about this condition. And as usual, diretsahan tayo. Doc Bien, ano ba ang migraine? So, pag sinabi natin na migraine or migraine headache, ang ibig sabihin nito, yung klase ng sakit ng ulo na throbbing, pulsing, parang tumitibok na sakit ng ulo, na sobrang severe and can last up to 4 hours to 72 hours. Tagal. Sobrang tagal niya. Tapos madalas meron ng kaakibat, sensitivity to light, pwedeng hilo, pwedeng pagsusuka. So, kapag ganun na klase ng headache, most likely migraine headache na siya, no? Compared to your regular na headache na isang pain reliever lang, mawawala. O kaya pag pinahinga mo, mawawala. Okay. So, yun yung difference. Yung sinabi mo parang tumitibok. Tapos kung medyo nababother ka sa lights. Yes. Gaano ka-intense ang mga migraine? Speaking as a person na walang migraine, so hindi ko masyadong naiintindihan pero para sa benefit I guess ng mga viewers natin, yung mga iba kasi iniisip nila yung migraine Arte parang lang. arte lang, 'di ba? Yung sensitive ka lang sa sakit ng ulo. Ano yung level niya na iba sa regular? Ang severity ng migraine, it can be so severe na ma-admit ka sa ospital. Ay gano'n. Na ang mangyayari is pag inadmit ka sa ospital, wala talagang nakabukas na ilaw at all. Kasi a little bit of light, talagang sobrang aatake yung migraine mo. As a person naman, no, coming from nagma-migraine myself, nagkaroon ako ng severe migraine na sobrang severe, hindi ako makapasok ng work. Kasi merong vision changes so may pagbabago sa paningin ko. So very unsafe yun to drive. So hindi ako makakapasok ng trabaho. So ganun, no, na hindi po OA yun ng mga nagsasabi ng may migraine, no. Na hindi rin siya yung regular nating headache. Kasi yung iba naman, regular lang na headache, sabihin nila may migraine ako. So hindi, no. Usually ang migraine ay severe, tapos ang duration niya, minsan minimum niyan 4 hours hanggang 72 hours. Hindi siya matanggal. Yung wife ko, medyo notorious sa pagma-migraine attacks niya. Lalo na pag malapit na yung monthly period niya, dun siya nagkaka-migraine. I can attest na yung 4 hours mabilis yun, no? Usually 8 hours pataas yan Minsan, itulog mo na, hindi pa rin nawawala, di ba, Doc Diet? Kasi meron siyang stages, no? Unlike yung headache na typical. So, meron yan stages ang migraine. So, meron siyang prodrome. So, bago pa sumakit yung ulo mo, meron na yung irritated, parang meron ka ng ibang pakiramdam, no, within you. Tapos, meron siyang stage na aura, yung tawag. So, kapag aura, ang ibig sabihin lang nun, meron siyang vision changes, pwedeng merong mood changes, pwedeng merong ringing sa ears. Baka maririnig mo parang merong ting. Tinnitus. Says niya, oo, tinnitus. So, ang tinnitus, senyales din yun na parating na yung migraine mo. So, ako, with aura yung migraine ko. So, migraine with aura, ang aura ko is vision changes. So, minsan, meron akong spots na makita sa mata ko, alam ko na paparating na yung migraine ko. Para sa oo, nakakatakot siya. Kasi pag ito na yung migraine, no. And then, yun ng pinaka-headache mo na, yung after ng aura. So, yung headache na yun, sudden yun na onset, masakit talaga siya na headache. Tapos, after nun, meron pa siya nung post-dromal. So, kapag ganyan, para kang may hangover. So, wala na yung sakit ng ulo mo, pero mabigat pa rin katawan mo, pwedeng may mild na headache, ganyan. Pero, yun yung pwedeng magtagal pa ng ilang days pa. So, talaga medyo malala siya than your regular headache. Hindi siya arte. Hindi siya arte. Okay. So, anong nagko-cause nitong migraine, Doc Bien? Unfortunately, scientific studies show na ito ay hereditary. Most likely, 80% daw kasi ng mga taong may migraine ay may family history ng migraine. So, kunyari may migraine ka, most likely yung nanay mo, lola mo, may migraine din sila. So, hindi natin malaman kung bakit tayo nagkaka-migraine, pero ang common at most accepted na cause is hereditary.
Hmm, Hindi lang natin ma-explain bakit 'to nangyayari. okey. Na-mention mo, before we started rolling 'di ba, na ang migraine, meron siyang triggers. Ibig sabihin minsan susumpungin ka, pero may dahilan na puwede mong i-identify, hindi siya random. Yes, oo. Puwede mo bang i-share ano yung mga possible na triggers? So, ang migraine 'no, kahit hindi natin alam kung ano yung cause niya, meron siyang triggers. So, some triggers would include aged cheese, yung 'pag kumain ka ng mga mamahaling cheese Hmm, 'no, yung mga medyo blue cheese, ganyan, oo. yung mga Yung mga pang-hotel, oo. si mga sa hotel mo nakikita, oh, so puwede yun 'no. Wine or alcohol intake can trigger migraines for some people. Some people, fragrances 'no, puwedeng mag-trigger ng migraine. Others, bright lights. So, sobrang liwanag, puwede silang mag-trigger ng migraine and ma-worsen yung migraine 'no. So, marami, iba-iba siya sa mga tao. Meron pa Minsan akong isa. caffeine intake, gano'n. Talaga kape? So, puwede 'no, 'pag nag-excessive caffeine, Hmm. meron silang puwedeng mag-trigger ng migraine. Yung sa wife ko odor. Like Hmm. especially body odor ng ibang tao. Dati akala ko arts lang yun din ng asawa ko, eh, pero legit, eh, 'pag nahamoy siyang gano'n akala ko dirihin lang talaga siya, pero talagang magma-migraine siya. So, totoo yun, legit yun 'di ba? Yung amoy? Meron silang kanya-kanya talaga na triggers, hindi mo rin ma-explain bakit yun yung mga nakaka-trigger dun sa migraine 'no. Okey. So, ganito, ito bang migraine, siguro naman wala akong alam na bata na nagma-migraine. Kailan usually nag-i-start 'to? Mga anong edad, Doc Biet? Ang migraine actually wala siyang demographic, eh. Hmm. Puwede na ang mga bata may mag-migraine, although Talaga? not common 'no. Oo. Pero common siya siyempre sa working na population 'no, to adult na Okey. population natin, common ang migraines. Kasi tayo yung exposed dun sa mga triggers, eh. Mm. So 'pag adults, yan ang umiinom, yan yung exposed sa bright lights, tulad natin ngayon Mm. exposed to bright lights 'no. Tayo yung mabilis na-expose sa overwork, so puwede rin yun 'no, 'pag stressed ka, pagod ka, puwedeng ma-trigger ang migraine 'no. So yung mga compounding na causes na yun, puwede talaga kaya commonly sa working population talaga siya nakikita. Tapos sa age, kahit anong age puwede Yes, magsimula? kahit anong age 'no, wala naman siyang pinipili kasi nga hereditary siya, eh, so anytime puwede siyang mag-manifest. So gano'n din kahit i-avoid mo yung mga triggers mo, puwede talaga siyang lumitaw pa rin, suddenly, oo. Mahirap talaga siyang sakit. Mm. 'Pag first time nating nakaramdam nitong migraine, Doc Bien, and naisip natin, parang hindi normal 'to, anong klaseng doktor ang puwedeng mag-ano sa'tin, makatulong? Puwede tayong magpunta sa ating primary care physician or general physician or family physician. So kung bata naman, yung pedia natin. So puwede tayong magpa-check-up para magpa-assess. Kasi siyempre important pa rin to assess yung cause ng migraine. So siyempre eliminate natin yung mga nakakatakot na cause of migraine. Kasi kung lagi recurrent, severe migraines, tataas yung suspetsa natin na baka hindi ito yung typical migraine lang. Baka merong, ah, for example, bukol Mm. na nagko-cause nung migraine 'no. So pagka gano'n nare-refer na 'yan sa neurologist 'no, kapagka ganyan. So puwede ako for the first assessment, general practitioner or your primary care physician or your family physician, and then saka tayo pupunta ng neurologist kapagka hindi talaga siya nakokontrol or kung recurrent siya. Neurologist ba ang espesyalista para na Yes, test sa ating tumingin? brain, Okey. yes. So, yun, neurologist po ang puwede nating hanapin na specialist. Pero I think for most cases yung family doctor, Yes GP po. puwede, 'di ba? Okey. Ano usually ang mga treatments, if any, para sa migraine, Doc Biet? So, ang treatments natin for migraine headache is mga medications to stop the migraine itself. So, pain medications, pwede. Pwede rin yung mga triptans natin. So, Hmm. pwede yun. Pwede ibigay talaga kapag migraine. So, one example is your sumatriptan. So, yun, binibigay siya once a day sa ating patients na nagsasuffer ng migraine. So, kapag mas severe, pwedeng ibang medications or mas madalas na dosage. And marami pa 'no, na mga iba-ibang medications depende nga dun sa magiging assessment nung doktor. Pero mostly pain management talaga siya. Yung mga common natin na alam na pain reliever like Mhm. paracetamol, ibuprofen, mefenamic, tumatalab ba sa migraine 'to? Puwede naman, oo 'no. So, lalo na kung hindi ka naman masyadong umiinom ng mga pain relievers, so maaaring tumalab naman agad 'tong mga ito 'no. So, mga ibuprofens natin, mefenamic, ganyan 'no. Pero hindi talaga sila yung kung migraine headache talaga na severe, siyempre kailangan natin ng for migraine na medications. Pero yung over the counter natin na pain medications could help.
Lalo na yung mga migraine medications natin like yung nabanggit ko, Sumatriptan, once a day lang yun. So, kunyari hindi na siya kung sumasakit pa rin siya, puwede ka ngayon mag-take na ibang pain reliever for that. So, kasabay nung Wag dalawa. kasabay kumbaga kasabay niya. So, puwedeng dahil yung mefenamic natin 3 times a day, so puwede mo silang isabay. Okay. Ang napansin ko, well, iba-iba 'no, yung mga iba mas hiyang siguro sila sa mga regular na pain medication. Yung mga kakilala ko, marami sa kanila hindi nagwo-work, yung mga ganyan. Ito ano, hindi siya endorsement. Actually, I don't know kung binebenta sa Pilipinas 'to, pero yung isang effective sa wife ko tsaka sa nanay ko, ang pangalan ng gamot Excedrin, parang gano'n. Although sa US namin siya nabibili. Ano, tipong 'pag may uuwi na kaibigan o kamag-anak na pagbibilhin namin. Hindi naman kami nakakapunta dun para lang bumili ng gamot ng migraine. Usually napapasabay lang namin 'yan and yeah, effective siya. So, kung meron kayong opportunity, kung nagsa-suffer kayo sa migraine siguro, ano, look into that. Maybe ask your doctor about that Yes. medication. Hindi ko alam yung generic name niya, pero sa wife tsaka sa nanay ko nag-work siya. Tsaka marami naman tayong migraine medications na locally available. Pero ang difference is yung migraine medications natin are prescription requiring. So, di sila over-the-counter medications. Kailangan mong magkonsulta sa doktor para makakuha ka ng mga migraine medications. Minsan maganda rin na direseta para hindi abusuhin ng tao, Yes, yun 'no? talaga yung purpose niya, no? Para tama ang pag-inom kasi no, ang mga pain relievers natin, nabanggit sa isang video na isa sila sa mga pwedeng maka-aggravate ng ulcers natin, pwedeng maka-cause ng pananakit ng tiyan. Kaya kinokontrol natin, no, or tinuturuan natin yung patients natin ang tamang pag-inom. Minsan kasi yung mga kababayan natin may extremes, May extremes na ayaw na uminom ng gamot, may extremes na magse-self-medicate na. So, Or yung iba ginagawa ng candy yung mga oo, pain medications. mahirap 'yun. Ano, iwasan natin pareho. Do'n lang tayo sa medyo tama, yung megabay ng doktor. Sabi nga nila, may ways ba para i-avoid ang migraines or at least yung migraine attacks, Doc Bien? Yung migraine attack, hindi siya preventable, but you can avoid your triggers, lalo na kung alam mo na yung nakaka-trigger sa'yo ng migraine mo. Pero habang meron ka ng migraine, kung meron ka ng migraine, maaari ka din naman na gawin mo yung mga certain things para to alleviate yung pain. Like, magstay ka sa isang room na cool ng temperature, pwede naka-aircon, tapos patayin mo lahat ng ilaw, close mo lahat yung curtains, kasi malaking tulong talaga kung nasa dark na room ka. Tapos avoid mo yung noise kasi commonly sensitive talaga sa noise kapag may migraine. So, gano'n avoid mo yung exposure mo sa mga screens. So, kasi bright light din 'yon, 'no. So, yung mga 'yon puwedeng makatulong para mas mapabilis yung recovery mo ng migraine. Naalala ko dahil sa na-mention mo, Doc, yung ano, yung noise na puwedeng trigger. Minsan ang hirap iwasan talaga niyan 'no? Depende saan ka nakatira. Meron kaming isang employee dito, yung kapitbahay nila talagang day and night yung videoke kaya hindi mawala-wala yung migraine niya, apektado na yung trabaho. Kawawa. Alam ko nagkabaranggayan sila dun, So, sana naman sa inyo hindi gano'n. 'Pag 9 o'clock sana patayin na yung mga videoke, karaoke. Oo, wala namang masama diyan basta ikaw lang nakakarinig, huwag mo nang Mm. iparinig sa iba na malakas. Anyway, ang dami nating natutunan. Yang migraine na yan, unfortunately mukhang walang known na cure diyan 'no, Doc Bien. And ang kaya mo lang gawin iwasan yung triggers pero inevitable minsan kahit walang trigger magkaka-attack ka, Sabi nga ni Doc Bien, ang best na doon maging prepared na magka-pain management 'pag sakaling nagkakaroon tayo ng Yes, attack. and consult 'no, kasi baka mamaya kaya pala may migraine is meron talagang dahilan. So kapagka gano'n, consult agad sa doktor para maagapan agad. So, GP first and then possibly neurologist kung may cause. Okay, dami nating natutunan ulit. Sana kayo, lalo na yung mga nakakaranas ng migraine, hindi naman realistic na hilingin kung mawala yung migraine niyo, pero sana hindi masyadong sumpungin at maging healthy kayo. Hindi naman sana madalas sumpungin kung nandyan man and hopefully mild lang yung mga sintomas niyo. Okay, sa ngalan po ng aming medical director, Dr. Anthony So, of course, our resident resource person and doctor also, si Dr. Bian Canlas. Ito po si Glenn ng Medico.ph. Nagsasabing stay happy, stay healthy, and sana stay migraine-free. Bye-bye!